Pinaiimbestigahan na ng DepEd Muntinlupa ang insidente umano ng bullying sa isang estudyante na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin dahil sa sinapit sa kanyang mga classmate. Si Gab Villecas sa detalye. Sa video na kuha noong August 4, makikita na tila sinasabunutan ang isang batang babae sa Muntinlupa City. Nakasalampak na siya sa sahig ng classroom. Sa panayam ng PTV News sa nanay ng batang babae, sinuntok ang kanyang anak ng kanyang kaklase, dahilan para gumanti ang dalagita. Pero niresbakan din siya ng marahas na classmate, dahilan para maospital ang kanyang anak. Nahawakan yung likod ng ulo niya, binalibag niya ako, mama. Tumama yung ulo ko sa semento. Dating na nung gabi, tumatawag na ngayon tong isa kong anak. Sabi niya, mama, si Ina, isusugod ko na sa ospital kasi nakatatlong suka na siya. Sumusuka siya, ma. So dadalhin na namin sa ospital. Nadiskubre rin ng nanay na nakatanggap na masasakit na salita ang kanyang anak sa group chat ng classmates. Pinost ng nanay ng biktima ang video at litrato ng sinapit ng kanyang anak. Mabilis na nakarating ito sa Muntinlupa LGU. Sa pahayag ng DepEd Muntinlupa, iniimbestigahan na ang insidente ng hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Noong nakaraang linggo lamang, pinirmahan na ni Education Secretary Sani Angara ang Implementing Rules and Regulations ng Anti-Bullying Law, kung saan inaatasan ang lahat ng paaralan na maglatag ng anti-bullying policies. Inimbitahan na rin ni Muntinlupa City Mayor Rufi Biazon ang magulang ng mga bata sa City Hall para pagharapin. Kasama rin ang class advisor at iba pang opisyal ng paaralan. Nangako naman ang paaralan na sasagutin nila ang pagpapaospital sa kanyang anak. Kwento ng ina ng biktima, gusto na raw ng kanyang anak na mag-modular o huminto na lang sa pag-aaral. Out of nowhere, nanonood lang kami. Siya yung biglang nag-open sa akin for how many days. Hindi ko tinatanong sa kanya yun. Kagabi, nagsabi siya nun sa akin. So alam ko na pinaprocess niya, yung eksena na yun, alam ko na tumatakbo yun sa isip niya. Kasalukuyang nasa ospital pa rin ang dalagita at patuloy pa rin nakakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Para sa clinical psychologist na si Dr. Jerome Go, may hugot kung bakit may mga bully. Pagiging bully ay isang bagay na madalas naiimpluwensyahan ng kung anong nakikita ng isang tao sa kanyang kapaligiran, no? The social cues, the social environment, kung ano ang kanyang nasasaksihan. Unang-una sa bahay, sa lipunan, sa mga social media, no? So all these avenues are the sources of information, and alam naman natin na ang isang tao ay natututo based on modeling behavior, no? Kung anong nakikita natin sa iba, yun din ang nai-internalize na personality or character ng isang tao. May matindi ring epekto ang bullying sa biktima nito. Ang epekto, unang-una, doon tayo sa biktima. Siyempre, pwedeng magdulot ito ng trauma, pwedeng ito'y magdulot ng takot, pwedeng magdulot ng avoidance or pag-iwas sa mga sitwasyong pwedeng niyang makasalubong, makaharap, maka-enkwentro muli yung bully. Pwede rin itong magdulot ng trauma na hindi lang yung bully yung iniiwasan, kundi pati yung mga iba pang mga sitwasyon na magpapaalala sa kanya dun sa insidente o dun sa trauma kanyang dinaras. Kaya iginiit ng eksperto ang malaking papel ng magulang sa buhay ng mga anak. Lang napakalaking parte ng mga magulang, no? Lalo-lalo na unahin natin yung victim, no, ng pambubuli. Sa mga magulang ng may mga anak na biktima ng pambubuli, ang unang-una nating dapat gawin is i-secure yung ating anak. Siguraduhin na makakaramdam sila ng safety. Kung yun ba ay pansamantalang liliban sa eskwela, lilipat ang section, lilipat ng eskwela or ilang araw na pahinga. Mapapalibutan ng mga kaibigan, nakakilala talaga at close ng pasyente o ng biktima, makatutulong din ito. Pero napakahalaga sa mga pasyente, sa mga magulang ng bully, kailangan sila din ay turuan ng leksyon. Kailangan malaman ng bata na merong consequences ang kanilang mga behavior. Yan ay maaaring galing sa magulang, no? Galing sa eskwela, at bigyan ng warning para hindi na maulit. Lahat naman ng ito ay talagang nangyayari, pero hindi naman ito nangangahulugan na wala na tayong magagawa para mapigilan ang pagpatuloy
ng bullying. Yung awareness is very important. Kaya kailangan bukas ang komunikasyon sa pamilya. Kung merong na biktima or merong gumawa ng masama, dapat aminin nila at iparealize sa mga bully na hindi sila dapat gumawa ng mga ganito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.